Magandang hapon po mga kababayan. Kamusta po kayo? Dalawa po ang ating pag-usapan ngayon. Una, ay ito pong ating ilan sa ating mga presidential aspirants, mga kababayan, ay patuloy sa kanilang iba't ibang aktibidad para sa 2022 elections, mga kababayan. At ang pangalawa po ay itong si Senator Amy Marcos ay nanawagan para po sa pag-imbestiga o paimbestigahan yung nangyayaring hacking gun sa Comelec noong mga nakaraang araw. So yan po yung ating pag-usapan ngayon. Pero gaya ng ating gagawin ay mag-subscribe po kayo sa ating video. At sa ating pong pagpapatuloy, ang ating pong 6 na presidentiables, mga kababayan, lahatin na natin sila, ay patuloy na sa iba't ibang aktibidad ng mga tumatakbo sa halalan 2022 at ng kanilang mga taga-suporta. Ilan sa kanila ay humihiling na mabigyan ng insentibo yung mga bakunado at yung mga nagpabakuna, at mayroon ding nakipag-usap sa mga manggagawa. Ayan po. So isa na dito, mga kababayan, itong si Isko Moreno sa Maynila, lantaran po na nagsasabi na binibigyan nila ng incentives yung mga nagpapabakuna, mga kababayan. So ito namang iba ay nakipag-usap sa mga manggagawa. Hindi lamang ito si Leni Robredo, isa rin ito na nakipag-usap sa manggagawa. At siyempre itong si Calyude, mga kababayan. Pwede na natin masyadong banggitin si talakayin si Calyude sapagkat nasa pinakamababa na siya na posisyon, mga kababayan, sa survey. At itong si Senador Lacson naman ay maganda po yung mga panukala nito, mga kababayan. Nakakabuti sa talagang kaniyang pagtakbo sa bilang plataforma niya, mga kababayan, sapagkat ito ay maganda ang plataforma nito. At itong si Senator Manny Pacquiao, mga kababayan, ay umihiling din ito at tinututulan din ito, mga kababayan, yung no vaccine no policy. Bagamat ito ay kilala na namimigay din ng pera, mga kababayan. So dito si BBM naman, mga kababayan, ay patuloy ito na nag-iikot. Kamakailan na sa Cebu siya kahapon, mga kababayan, sila ni Inday Sara. At balikan po natin si Leni, mga kababayan, sapagkat ito si BP Leni ay ito yung pinaka inconsistent na kandidato bilang Pangulo, mga kababayan, sapagkat ayon sa ating naobserbahan, nakikita sa kanyang mga interviews dyan sa media, mga kababayan, ay masyado pong inconsistent yung kanyang pagpahayag. Ay hindi natin maintindihan kung ano ba yung gusto niyang stance doon sa mga interview siya, sabagat kung tatanungin siya sa iba't ibang media, ay iba-iba din po yung sinasagot niya tungkol sa issue, mga kababayan. Hindi natin maintindihan kung ano po yung gusto niyang mangyari. Una, mayroon siyang inamin dyan na hindi daw kayang tapatan niya si Bongbong Marcos sapagkat ito ay malakas ang kanyang makinaryas at lalo na sa social media. Wala daw po siyang kakayahan na lampasan ito. Ganun po yung pagkasabi niya, mga kababayan.
At minsan mayroong sinasabi ito na biglang umaatake na hindi mo maintindihan mga kababayan kung ano ang gusto niyang sabihin. Ayun po. Kaya dito mga kababayan ay itong si BP Leni Robredo mga kababayan ay masyadong hindi maintindihan nga talaga yung sinasabi niya. Kasi iba-iba po yung kanyang paliwanag. Lalo na sa mga issue na mga issue na mahalaga para sa ating bayan mga kababayan. At ligid pa sa ating kalaman ay masyadong mababa yung level niya sa kanyang pangumpanya. Ayan po. So, dito mga kababayan ay masumpungan natin na bigla itong umaatake kay Bongbong Marcos na paiba't ibang mga estratehiya. Hindi natin alam kung anong gusto niya sabihin. Ay tulad nitong nangyari sa hack dyan sa Comelec, sinasabi niya na huwag lang daw i-disqualify si Bongbong Marcos kasi kaya niya daw talunin sa eleksyon para daw mapatunayan na siya talaga daw ang nanalo noong 2016 at hindi siya nandadaya. Pagkatapos, kumampiyo naman doon sa ibang issue na paiba-iba na hindi natin mapuntuhan kung ano ba talagang gusto nito mga kababayan. Itong si Leni Robredo. Ayan po. So, samantala naman mga kababayan, ang atin namang pag-usapan ngayon ay itong si Senator Amy Marcos ay nanawagan po ng investigasyon sa Senado tungkol po sa pagka-hack ng mga data servers ng Comelec. Bagamat ito po ay tahasang itinatanggi ng Comelec na hindi daw po na-hack yung kanilang tanggapan, yung kanilang data servers mga kababayan. Yan po, sinasabi nila yan. Ay, tinatanggi po. Subalit, malinaw na lumalabas ngayon na habang paiimbestigahan ito mga kababayan ay talagang mahuhubaran ng maskara itong ilan sa mga Comelec dito na nagpahayag na hindi sila na-hack mga kababayan. So dito ay yun ngang sinasabi na magsama itong Senado at Kongreso nito mga kababayan sa investigasyon dahil nga sinasabi ni Senator Amy Marcos na nangamba po siya sa baka daw magkaroon ng failure of election sapagkat meron po kasing sang-ayon sa kay Amy na siyang chairman ng Committee of Electoral Reform mga kababayan, hindi dapat palagpasin ito at kailangan ay paimbestigahan talaga sapagkat meron kasing sinasabi dito na meron kasing batas dito mga kababayan na tinatawag na Republic Act 7164 mga kababayan na pwede pong gamitin ng failure of elections mga kababayan. Pwede siyang gamitin para magkaroon ng failure of election mga kababayan. Ito ay suportado ng NPC, yung National Privacy Commission mga kababayan. Ang investigasyon nito, NBI at
siyempre, yung Manila Bulletin, sapagkat yung Manila Bulletin ay siya yung nagbulgar nito, mga kababayan. At siyempre ay Nampril. Yan po. At yan po ay magkasama-samang tatawagin doon po sa investigasyon sa Senado, mga kababayan. Kaya ito pong investigasyon na ito ay napakahalaga, mga kababayan, sapagkat kung hindi imbestigahan ito, paano natin mapatunayan at mapaniwala ang taong bayan na totoo ba o hindi na nahack yung Comelec, mga kababayan. Kasi idinideny ito ng Comelec. Kaya kailangan ay maganda ang ginawa ni Senator Amy Marcos, sapagkat kung maimbestigahan ito, mga kababayan, magkaalaman kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo, mga kababayan. Sapagkat kung ang election sa Mayo, mga kababayan, kung magkaroon ng failure of election, aba, malaking kawalan, mga kababayan, sa ating bayan. Bakit po? Hindi na po pwede i-extend yung term sa Pangulo pagka natapos yan, mga kababayan. Ang termino niyan, June 30, at Vice President at lahat ng mga elected officials, Senado at Kongreso, mga kababayan, ay mag-expired po yan. Matatapos po yan. Kaya napakalaga dito na maimbestigahan ito para magkaroon at maagapan. Kasi mayroong batas nga, yung binabanggit ko kayo na 7164 Republic Act, na pwede siyang gamitin para ilagay ng failure of election status ang ating bayan, mga kababayan. So yan po yung ating antabayanan, sapagkat kung ang Comelec nagsisinungaling sila, at kung nagsasabi man sila ng totoo, matres up po yan doon sa investigasyon ng Senado, at mag-participate yung Kongreso at Senado sa investigasyon ito, mga kababayan, sapagkat napakahalaga po nito na magkaroon uli ng tiwala ang taong bayan sa Comelec. Ayan po. So, mag-komento po kayo dyan, mga kababayan, at upang malaman natin ang inyong mga saloobin. At hanggang dyan lang muna tayo, at hanggang sa susunod. God bless.